magandang gabi po sa ating pong lahat, sa mga nasa tahanan po natin ng mga nanonood, at sa mga nandito po sa church para po sa ating prayer meeting every Thursday. At purihin po natin ating Panginoon at sambahin po natin siya, palampakan po natin ating Diyos na buhay. Pasalamatan po natin siya sa ating pong mga tinatanggap, sa ating mga buhay, at sa pag-iingat niya po sa atin sa araw-araw po na tayo po dumadaan po sa lahat po ng mga ating pagsubok o ating mga landasin sa ating mga buhay. Salamat po sa Panginoon. Sige lang po, patuloy lang po nga imbitahan natin ng presensya ng Diyos na siya po nga nagbibigay po ng kalakasan sa bawat isa at nagbibigay po ng pag-asa po sa ating pong lahat. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Sige po, start po natin sa prayer. Itong mga gawain na to. Lord, maraming salamat po sa gabi na binigay mo, Panginoon. Lord, sa araw, Panginoon, na binigay mo, Panginoon, Lord. Sa amin, Panginoon, Lord. Sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon, Lord, ikaw lang pong mapapurihan. Pangalan mo lang pong mataas. Pangalan mo lang pong maluwalhati, Panginoon, Lord, sa aming mga buhay. At Panginoon, sa lahat po din ng mga nanonood, Panginoon, Lord, kayo po ang siyang humipo, Panginoon, Lord, sa kanilang mga nanonood, Panginoon. Lord, kung ano man po yung nararanasan nilang problema, Panginoon, mga pagsubok, Panginoon. Lord, we declare, Panginoon, Lord, yung peace mo, Panginoon, Lord, sa bawat isa, Panginoon, na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng katatagan, Panginoon. At Lord, salamat po, Panginoon, Lord, sa ginagawa mo, Panginoon, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw po ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, aming Ama. Panginoon, salamat po, Panginoon, Lord, at bawat isa, Panginoon, Lord, makatagpo ka namin, Panginoon. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, yung banal na Espiritu, Panginoon, ay sumaamin, Panginoon, ngayong mga gabi na to. At Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon, Lord, ikaw pong ma-acknowledge, ikaw pong maluwalhati, ikaw pong mataas, ikaw pong mapapurihan. In this we pray in Jesus' name, Lord. Amen. Ito po, sambahin po natin ating Panginoon. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you.
ito, Panginoon. Sige po, let us just give praise to Jesus. Yes, Lord. Yes, we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior and King, and everyone will say, Amen and Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Evening po. At salamat, Brother Jess. In spite na alam ko may trabaho kayo ngayon at nakasama sa pag-awit. At salamat sa patuloy na pagsumuwalita ng mga katatay na nandito palagi every Thursday. Bagamat maulan, nandito pa rin kayo. Patuloy nating pag-aralan salita ng Diyos at nasa chapter 5 na po tayo ng Efeso. So, patapos na tayo dun sa Ephesians. Isang chapter na lang, which is next month, ay matatapos na natin. Then another book naman ang pag-aaralan natin. Nakakatuwa dahil in spite nung kahit na once a month lang, nakakatapos tayo ng isang book. Sige po, makipagbasa po kayo sa akin sa Ephesians chapter 5. Ayan. So, ano lang po ito? 33 verses na lang siya. Follow God's example, therefore, as dearly loved children and walk in the way of love. Jesus Christ loved us, gave Himself for us as a fragrant offering and sacrifice to God. But among you there must not even a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or of greed, because this is improper for God's holy people. Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with empty words, for because of such things God's wrath comes on those who are disobedient. Therefore, do not be partners with them. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as the children of light, for the fruit of the light consists of in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruit that is darkness, but rather expose them. It is shameful even to mention what the disobedient do it in secret. But everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes a light. This is why it is said, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Excuse me. Making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything, in the name of our Lord Jesus Christ. Submit to one another out of reverence for Christ. Wives, submit yourself to your own husbands as due to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, His body, of which He is the Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up for her to make her holy, cleansing her by washing with the water through the word, and to present her
to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who has loved his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed the care for their body, just as Christ does the church. For we are members of his body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I'm making about Christ and the church. However, each one of you must love his wife as he loves himself. The wife must respect her husband. Father God, we thank you, Lord, sa tabing ito, sa pag-aaral ng inyong salita, Panginoon. Lord, salamat sa mga pagkakataong ito, Panginoon, sa pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Lord God. Lord, buksan niyo ang aming mga puso, aming mga isipan. Give us the wisdom, Lord God, to understand ang aming pag-aaralan, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, ang aming pag-aaralan ay maisa puso namin at gamitin namin, Panginoon, bilang ilang sandata sa mundong ito, Panginoon. Lord, gamitin niyo ako bilang inyong mensahero at ang pangalan niyo ang may taas, Lord God. At sa bawat isa na nandito, bigyan niyo po ng katalinuhan, karunungan, Panginoon, at lalo nilang maintindihan ang kalaliman ng inyong pangalan, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka, O Lord God. In Jesus' mighty name, pray. Amen. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ano po, kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, ay nasa chapter 5 na tayo, isang chapter na lang, ay matatapos na tayo. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay parang naangkop sa mga balita, no? Sa nangyayari sa mundong ito. Kung mapapansin niyo po, ano yung mga laman ng balita ngayon? More on the corruptions, greedy, ano yan, yung flood control project. At bago dyan ay, kung mapapansin nyo, ay dati nakafocus tayo doon sa issue doon sa Batangas. Ano yung issue yun? Yung mga missing sa bungero. Ano? Ngayon, meron naman tayo missing funds. Lahat na lang missing. Ano? Bakit kaya hindi na lang ma-miss yung mga gumagawa ng mga ganito? So, bakit ko po nasabi ito? Ano? Dahil ito po ang pag-aaralan natin dahil sa chapter 4 po. Paul called us to walk worthy of our calling. Kung ano po yung calling ng Panginoon sa atin, in unity, kung natatandaan nyo pa po yun sa chapter 4, yung unity, maturity, and holiness. Yan po yung pinag-aralan natin. Ano? Ngayon po, sa chapter 5 naman po dito, Christian life is not about only believing. Hindi lang yung paniniwala, kundi becoming. Believing, iba po yung believing, yung becoming. Becoming what? Becoming more like Christ. That's why we are called Christians. So becoming a Christian, hindi sinabi Kristiyano ka kung hindi mo naman ginagawa yung tungkulin mo bilang isang Kristiyano, ay parang malabong tawagin kang isang Kristiyano. So, now in Ephesians 5, he continues the call and a great intensify, telling us how to walk in everyday life. Kaya nga po nasabi ko sa inyo, ginawa kong example sa inyo kanina, yung mga buhay-buhay na nangyayari ngayon, mga bali-balita, Kasi po dito, sa ating relasyon, sa ating pagsasalita, sa ating mga ginagawang desisyon, and even, yung pinakahuli po rito, ay yung marriage, yung relasyon bilang mag-asawa. Yung pinaka-key command po dito sa ating pag-aaralan, dito sa chapter 5, ay makikita niyo po dun sa verse 1 and 2. Ito yung po dito ito yung key command na ibinigay sa atin dito sa chapter 5 na to, isinulat ni Pablo. Which is, kung babasahin nga po nito, sabi niya, "Yamang kayo'y mga anak, minahal ng Diyos, tularan ninyo siya, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos." So kung pag-aaralan po itong buong chapter pong ito,
Ito yung pinakabuod actually ng pag-aaralan natin. Kaya nga po binigyan ko ng title itong itong pag-aaral natin is Walking in the Light and Love of Christ. Kasi po, kung titingnan natin yung mga nangyayari dito sa atin, sa atin, not just here in the Philippines, but around the world, sa lahat ng mga bansa, kabaligtaran na yung mga nangyayari. Nawawala na yung pagmamahal sa bawat isa kung hindi nagkakaroon na ng greediness. Kaya po dito, itong chapter na to teaches us 3 ways. So, yung 3 ways na sinasabi ko, dito lang po tayo, dito natin mapapaloob ang ating pag-aaral. Ito po ay 3 lamang. Ito ay walk in love, which is in verse 1 to 7, walk in light, at saka walk in wisdom. So, 3 lamang po yan. Sa walk in love po, dito si Paul po kasi ay nagsimula ng isang deepest motivation for holy living. Anong ibig kong sabihin po dito? Gusto po ni Paul dito na iparating sa mga taga-Epeso or sa atin ngayon is yung imitate God. Gayahin. Kung sinabi ko si imitate, gayahin. Because you are His beloved children. Ano po? Kasi, kung titingnan nyo ngayon, ako po may anak na lalaki, si JR, ang kilala nyo. Siguro kung wala sa akin si JR, hindi lumaki sa akin bilang isang ama niya, ay hindi siya naging musician. Wala siyang hilig sa music. Kasi kung ano nakikita mo, ini-imitate ng mga bata yan. So tayo po, bilang anak ng Diyos, kailangan natin imitate kasi tatanungin ko po kayo, believer po ba kayo? Amen. Anak ba tayo ng Diyos? Amen. O sinong i-imitate natin? Ang Panginoon. Diba? Ganun lang kasimple ang pag-aaralan natin. So, yung pag-aaral pong yun, yung walk in love na yun, merong isang pattern. Kasi i-imitate mo eh. So, may gagayahin ka. Yung gagayahin mong yun, kailangan may pattern. So, unang-una po, sabi ko nga sa inyo, walk in love. So, paano tayo maglalakad ng may pagmamahal? So, may pattern yan kung paano tayo maglalakad. Ang una ko po dito is yung sa subpoint 1 natin, the pattern of love. Ano yung, pag sinabi mong pattern, anong ibig sabihin nito? Pattern. Alam, sino po nakakita na ng sastre? Oh. Sastre, mananahi, ayan na. Bago siya makagawa ng bago siya makagawa ng isang magandang damit o damit na may pattern siya. Ano yung pattern niya? Gumagawa muna siya ng papel na pattern. So itong pattern ito, this is the pattern that we will going to do. Kung paano tayo magmahal. So paano tayo magmamahal? Sa verse 2, sabi doon, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Ito yung pattern na gagayahin natin. Walk in love as Christ loved us and gave Himself for us as a fragrant offering and sacrifice. Paano ba nagmahal si Kristo sa buhay natin? Paano siya nagmahal sa atin? Anong klaseng pagmamahal ang ginawa ng Panginoon? Yun ba yung sinabi mo, pag may nililigawan kita, mahal kita, tapos, nung binasted ka, hindi mo na siya mahal? Ganun ba yung pagmamahal? Actually, hindi. Sinasabi mo lang yun. Ang bubola ka lang. Hindi po nabubola ang Panginoon. Ang pagmamahal ng ating Panginoon is Christ's love was what? Sacrificial, selfless, and pleasing to the Father. Ganyan po ang pagmamahal ng ating Panginoon. Ito po ang kailangan nating maging modelo. Yun yung magiging pattern natin. To walk in love means deny yourself and serve others. So, pag sinabi mong deny yourself, kalimutan ko yung sarili ko. Hindi. Deny, kalimutan mo yung mga nakaraan mo. Tandaan mo, anak ka ng Diyos, at ang pattern na gagawin ko ngayon, ang susundan ko, na pagmamahal na gagawin ko, ay yung kagaya ng pagmamahal ng aking Ama, ng aking Diyos, ng aking buhay na Diyos. Yun ang nagiging pattern ko. So, kaya nga sinabi mo din yan, kasi
alam niya nagiging hindrance yun, yung mga dati mong kasalanan. Lagi mo, ipapasok yan. Ano ka eh, drugati ka dati, magnanakaw ka dati, pickpocket ka eh. Di ba? Yung mga ganun na pag pinapasok yun, nagiging hindrance siya, nagiging block para sa iyo. So you focus yourself kung sino ang ama mo at kung paano siya nagmahal. Ang Panginoon, sabi ko nga sa kanya, Christ's love was sacrificial. Binigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Para sa iyo, kasalanan. Ibabaliwala mo ba yun? Kung lagi mong sasabihin na yung nakaraan mo, parang walang ginawa ang Panginoon sa Kristo sa iyo kung lagi mong iisipin yun. So, una, sa walk in love, may pattern ka na kung paano magmamahal. Ano yung pattern na yun? Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Which is what? Sacrificial, selfless, and pleasing to the Father. Pangalawa, the contrast of the world. Ang kaibahan ng mundo sa pagkakaintindi ng pagmamahal, ng love. Ano yung pagkakaintindi natin pag sinabi mong love sa mundo? Kapag sinabi mong mahal, may nangyari sa inyo, mahal mo na siya. Ganun ang ng mundo eh. Pag sinabi natin, we only express our love through what? Emotions. Through words. Ganun lang ang pagmamahal na ginagawa natin. Pero, sabi dito, si Paul kasi nagkaroon ng specific sins that contradicts to love. Ang sex po ay hindi masama. Because this is a gift from God. Dinisenyo ng Panginoon. Ito yung isang regalo sa atin. Pero, kapag may nangyari sa inyo, hindi kayo kasal, sasabihin mo, "Uy, I love you." Yun ang pananaw ng mundo. Kaya nga, ang kaibahan ng mundo sa pagmamahal ni Kristo. Kung i-define mo yun, magkaiba. But sexual immorality and all impurities of covetousness must not be named among you, which is, you can find it in verse 3 to 5. Kaya nga po yung tatlong specific na sinabi dito that contradicts love, sinabi ni Paul dito, unang-una, sexual immorality. Or ang tawag natin is porneia. Any sexual act outside God's design. Ito po yung sabi mo, mahal kita. Kung minsan tayo mga lalaki, amitin man natin, it's our nature. Tatakutin mo yung babae. Pag hindi ka pumayag, hindi mo ako mahal. Tama? We're using that as a blackmail sa partner mo which is you are out dun sa marriage. Hindi pa kayo kasal pero ginagawa mong blackmail yun. So, very specific na sinabi dito ni Paul. Pangalawa, impurity. The general uncleanness of our heart and body. Kung ano yung ginagalaw mo, pag nakaharap yung isang tao, ang bait mo sa kanya, pag talikod mo, nagmumura ka. Minumura mo. Galit ka. Kung ano-ano pinagsasabi mo. At yung yung pangatlo po rito, which is covetousness, desiring what is that you are, especially people or possessions. Kagaya na sample ko sa inyo kanina, yung sa flood control. Kanino po pera yun? Nakala ko kay congressman. Kasi ginamit niya eh. Di ba? It's not just the covetousness. Kasi po noon, yung kapag ang babae na nahuli as adulterer, ang ginagawa, binabato, pinapatay. So yun yung naging Pero actually ngayon po, hindi lamang yun ang tinitingnan natin. Kung makikita nyo, yung mga corrupt people right now, it's doing it. Kasi, inaari mo yung hindi sa'yo. Ganun lang po kasimple yun eh. Inaari mo yung hindi sa'yo. Paano mong inaari yun?
kanino pera yun? It's given to you for a project, then you will not going to do it for a project. Bibigay mo doon sa sarili mo project. Nagiging personal. Nagiging ano ka? Bilang korap, kung hindi, sakit. Ganid. Sa'yo, ako. Ano? So these sins are rooted in selfish love. Selfish ka. Yung gusto mo, ako lang pamilya ko lang, kailangan ako lang. So, meron kang pattern ng pagmamahal, in contrast ng pagmamahal sa mundo, ganito yon. At gaano ba kaserious, yung pangatlo dito, gaano kaserious yung kasalanan na yon? Which is, you can find it in verse 5 to 7. Sabi dito, basahin po natin, alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Akala natin, kapag naggumawa ka lang, nag-engrave ka lang ng isang image, yun lang ang Diyos-Diyosan. Hindi lang po. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Greediness is worshiping yung Diyos-Diyosan na sinasabi natin. Hindi lamang po yung image. Kaya, ito yung serious ng kasalanan. Sabi sa 6, huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga makatuwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napopuot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Ang nangyayari, sumasama ang mundo sa kanila. Bakit? Anong rason? Bakit kaya gumagaya sila? Very serious po itong kasalanan ito, sabi ni Paul. Alam niyo ang nagiging rason? Ginawa ng nakatatanda, di gagawin ko rin. Kung saan sino yung maraming gumagawa, dun ako. Yun ang nagiging rason ng mundo. For you, be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Ibig sabihin po, yung mga gumagawang ganon, wala tayong mamanahin. Ito po hindi lamang yung yung losing our salvation. It's about warning to those who claim Christ but walk in darkness. Sinasabi natin ang Pilipinas ay Kristiyanong bansa. Tama? May studies 95% of the population of the Philippines are Christians. Yung Christian ba yun ay yung totoong Kristiyano? Kasi po, true love cannot coexist with habitual rebellion. Bakit? Anong sinasabi ko dito? Kapag hindi ka sumusunod kay Kristo, ikaw ay isang rebelde. Parang sa gobyerno. Ano po? Sa gobyerno, kapag ayaw mong sumunod sa government, hindi ka kabilang sa sandatahang lakas ng isang bansa at ikaw ay lumaban sa gobyerno, anong tawag sa'yo? Correct. Kung sinasabi mo, pero lahat tayo, Pilipino. Ito ba? So kung sinasabi mo, Kristiyano ka, pero hindi mo naman sinusunod yung kagustuhan ng Panginoon sa Kristo, anong tawag sa'yo? Rebelde ka pa rin. Diba? So, true love cannot coexist with habitual rebellion. So, kung lagi mong ginagawa yun, kung kahit tayo na po, tayo ngayon, dito sa, dito sa kwartong ko. Sometimes we do that kind of thing. Mga hindi tayo sumusunod, nakagawa tayo. But it doesn't mean na hindi na tayo sumusunod sa Panginoon. Isang illustration ko po dito ay yung ulitin ko, anak ba tayo ng Panginoon? Amen. Sumusunod ba tayo sa Kanya? Amen. Kumukunti na yung amen. Mamaya isa na lang mag-amen yan. Ang totoong nagmamahal sa magulang ay sumusunod sa magulang. Tama po ba? Amen. Sabi nyo kanina tayong mga anak.
Sino ang ating totoong magulang? Panginoon. Sumusunod ba tayo sa Kanya? Hindi ibig sabihin po na I love you ay mahal mo na talaga o sumusunod ka. He shows it through obedience. Yung totoong pagsunod sa Panginoon. Hindi lamang yung sasabihin mong I love you. Kagaya sabi ko nga sa kanina. Pag may niligawan ka, di ba? I love you. Ang sweet mo ka, padadalaw ng bulaklak. After 6 months sinabi, hindi, ayaw kita. Ayaw din kita. Diba? But you are saying, I love you. Hindi totoo yung sinasabi niyang I love you. Nambubuhol ka lang. Kaya nga po, kung tatanungin natin ang ating sarili, dito sa walk in love natin. Are there any areas in life where selfishness, ito po kasi yung yung selfishness sa buhay natin, rule over love. Kasi kung sinasabi mo, yung selfish ka, lagi mo sinasabi, ako lang. Kailangan ako lang. Ibig sabihin, wala pa yung totoong pagmamahal mo kasi ikaw lang . Do you see love as a sacrifice or just emotion? Kagaya na sabi ko nga sa inyo kanina, lagi nating iniisip na ang pagmamahal o yung love is emotion. But we don't want to sacrifice. Ang totoong pagmamahal, ang pattern natin ay, with Christ's love was sacrificial, selfless, and pleasing to the Father. Amen? Amen. Pangalawa po natin, yun yung walk in love. Pangalawa is walk in light. Lakad sa o ilaw, light eh. Dito po si Paul nag-shift siya ng isang metaphor, Sabi, we're not only to walk in love, we're to walk in the light. Hindi lang sa pagmamahal, kundi sa liwanag, sa ilaw. So, sino yung ilaw natin? Ang Panginoong Jesucristo. So, tingnan muna natin yung kanina yung pagmamahal, ngayon yung ilaw. So, ano naman ang gagawin natin? Paano ang gagawin natin yung lakbayin natin bilang isang believers, bilang isang Kristiyano? Ano yung lakbayin naman natin sa pagsunod sa liwanag? Unang-una, identity comes first. Identity comes first. So, sino ka? Sino ka? Anak ng Diyos. So, kapag anak ka ng Diyos, nasa liwanag ka. Kasi sabi dito, for at one time you were in the darkness. Nasa kadiliman ka, di ka pa anak. But now you are light in the Lord. Walk as children of light. Walk as children of light. Basahin natin sa Tagalog. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. So, mapapansin po natin dito, notice, sabi niya, you are not just in the light. Hindi lamang kayo nasa liwanag, pero you are light. Anong ibig sabihin dito? Your new identity demands a new lifestyle. So, hindi lamang po tayo nasa liwanag na bilang anak ng Diyos, tayo ay isang ilaw na rin. Nakuha niyo po? Amen. So, bilang isang ilaw, ano yung napoproduce mo kapag ikaw ay may ilaw na? Liwanag. So, nakikita nila, may liwanag ka na. You are already illuminating. Kumbaga, pag pinatay natin itong dalawang ilaw na to, madilim. Patayin natin lahat, nasa kadiliman tayo. Hindi nyo makakita yung kagwapuhan ng bawat isa. Naririnig mo lang yung boses. Kapag ikaw nasa liwanag ka, may pinoproduce ka.
hindi lang liwanag. Sabi po rin, pang una, ano yung sinabi ko sa una? Identity comes first. Sino ka? Pangalawa, ano yung napoproduce mo bilang isang ilaw? Ano? For the fruit of light is found in all that good and right and true. Totoo, ano? At tamang daan. Light brings clarity, growth, and truth. If you are walking in the light, pag tayo po ay naglalakad sa liwanag, tayo ay nagpo-produce ng ano? Bukod sa liwanag. Literal, liwanag. Tayo po ay nagkakaroon ng ano? Goodness, kabaitan, active kindness, and generosity. Nagre-reflect po sa buhay natin yan. Nakakita na ba kayo ng ano, ng mga taong mapagbigay? Yung totoong mapagbigay, hindi yung pinamimigay yung hindi sa kanila. Iba yun. Ano? Alam niyo yung pinag-aaralan natin sa 1 Timothy na pag madaling araw, no, sabi nga ni may naitanong si may na-question si Doc Odan ano ba talaga ang tunay na pagbibigay? Ang pagbibigay, so ako nag-comment ako doon ang kinoment ko doon, ang pagbibigay ay yung ibibigay mo pa kung ano yung natitira. So nagbigay ka, ngayon may natira sa'yo. Yung natira sa'yo, pinamigay mo pa. Yun yung tunay na pagbibigay. Tama? Kasi po, nagre-reflect sa kanya, bilang may ilaw ka, you produce goodness, active kindness, and generosity. Ano pa? Righteousness. Integrity before God and people. Yun yung nawawala na ngayon sa mga tao. Saan pumupunta yung mga nauhuli? Sa kadiliman. Bakit? Dahil sila'y nagtatago. At kapag meron kang goodness, which is the active kindness, meron kang righteousness, and everything that comes out to you, that you produce, being alive, will be the truth. Yung katotohanan. Honest living and clear speech. Namumuhay ka ng may, ano yung honest kasi sa Tagalog? Tapat, ayun. Namumuhay ka ng may katapatan at yung sinasabi mo ay tapat. Hindi lang sinabi mo, mahal kita. Kung hindi, ginagawa mo ng tapat yung pagmamahal mo yun. Unconditional love, which is sacrificial, selfless. No? So yung pangatlo doon, una, naglakad ka, ikaw ay may ilaw, you produces the goodness and righteousness, the truth, at yung pangatlo dito, sinabi dito ni Pablo, yung the danger of darkness. Yung ano yung danger ng darkness, yung kadiliman, which is, we can read it in verse 11 and 14, sabi po rito, huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinumbungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kaya hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka muli sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Take no part, huwag sumang-ayon. Sabi po, the unfruitful works of darkness, but instead expose them. Kagaya ng sabi ko sa inyo, kapag ginagawa ng marami, tayo ay sumusunod dun sa nakararami. We don't want to expose. Takot tayo. Why? We don't just avoid evil. We shine the light of truth to expose it. Kailangan po natin expose natin yung kamalian na yun. This includes what? Yung kasalanan ng ating sarili. Unang-una po, expose natin yung kasalanan ng ating mga sarili.
Kung yung nagiging denial ka na wala ako, ano ko okay. Wala akong kasalanan, matuwid ako. If you're denying yourself and you're always saying na ikaw ay matuwid, you have to check yourself. Kaya po sabi, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you, sabi sa verse 4. Dito po kasi si Paul is calling a spiritual awakening. Spiritual awakening po ang sinasabi ni Paul dito. Kung i-illustrate po natin dito, sa isang kwarto na madilim, na-experience nyo ba yun? O kaya pag madaling araw, lalo na sa mga lumang bahay, nauuhaw ka, punta ka sa kusina, pagbukas mo ng ilaw, anong unang makikita mo? Isang katutak na ipis. Sa mga lumang bahay, pagbukas mo ng ilaw, makikita mo yung ipis. Nasa wall. Kasi mangyayari magbukas sila, makikita ng liwanag, magliliparan. Nagtatakbuhan. Kaya kung minsan nagugulat tayo, sabi, akala nila kung ano mo nakita, ipis lang pala. So, bakit? So, ito po, imagine a room full of cockroaches when the darkness when they scatter. Kasi po, ang kasalanan natatakot saan? Sa liwanag. O kapag madilim, hindi. No? But the child of God brings light wherever they go. Sabi nyo kanina, anak kayo. May dala-dala kayong liwanag. So kayo pong may liwanag, kailangan nakakapagliwanag o nakakapag-illuminate din tayo sa ating mga kapwa. Huwag niyong sayangin yung ilaw ninyo. Huwag nating sayangin. Kasi marami po eh. You are living like a light na ikaw ba namumuhay ka na may ilaw ka? Nagagamit ba natin ito sa mga kapitbahay mo? Or sabihin na lang muna natin sa family mo. Sa mga kapwa mo katrabaho. Sabihin na lang natin sa mga kapwa mo na nakakasalamuha araw-araw. Or ikaw ay natutulog spiritually. Kaya nga sabi ni Paul dito, hoy, gising. Kapag tayo po ay natutulog spiritually, our light is yung unti-unting humihina yan. We must fast on our light. Yung kandila, di ba? Hindi, isang posporo lang yan eh. Tapos, may sisindi. I think, it was illustrate pag nag-graduate yung mga high school, mga ganun. Tapos kunwari, iyak-iyak ka pa. Paglabas mo ng recollection na yun. Mag-iinuman na kayo. Tara na, tapos na recollection. So, yun po. So, huwag natin sayangan yung ilaw na nasa atin ngayon. Pangatlo, tuwing huli. So, ano yung una? Walk in love. Pangalawa, walk in light. At ang pangatlo, walk in wisdom. Ayan. So, mabasa po natin sa verse 15 and 17. Dito po, sinabi ni Paul, pati yung mga daily decision natin sa buhay. Anong ginagawa? Showing how wise living impacts every part of our life. Including what? Our marriage. Sinabi dito ni Paul yung sa mga mag-asama. Unang-una po, wise living in an evil world. Tayo po ay namumuhay sa yung mga contrast of this world. Yung mga ang dami ng mga mali. Sa aming story nga po sabi ko nga, may nagnakaw na naman. Kapag sinita mo, sila pa galit. Yung parang baligtad yata. Imbis na ikaw na may-ari ng tindahan na ninakawan, magagalit ka. Nung nahuli mo, sila pa nagagalit. Na-imagine niyo po yun. Sila na gumagawa ng masama, sila pa nagagalit. O ba't niyo subukan na sitahin ng congressman?
Kung hindi ka ipapatay niya. So kaya nga po rito sabi ko sa inyo yung mga daily decisions and showing how wise living. Dun sa mga ginagawa natin araw-araw. No? Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time because the days are evil. Wisdom is not about intelligence. Hindi lang yung sinasabi, marunong ako eh. Oh, marunong ka nga. Pero yung karunungan mo ba, ginagamit mo sa tama? Alam niyo na sa Nigeria ako, ang sabi nila, yung mga Nigerians daw ay mahina ang ulo. Pero sabi ko sa kanila, ang mga Nigerians hindi mahina ulo. Marunong yan. Sabi niya, sir, bakit mo nasabing marunong sila? O, isipin mo sila. Hindi ba marunong yan? Ang galing nilang manloko. Diba? Kung hindi ka ba marunong ka. Kung wala ka bang isip, kaya mong gawin yon. Makapag-iisip ka ba ng panloloko? Hindi, di ba? O, yung iba, sabi nila, oy, hindi marunong yan eh. Marunong yan, marunong manloko. Yung mga scammer ba, kung hindi sila marunong, kaya nilang gawin yung scam na yun sa cellphone? Hindi. Ako nga, hindi ko kayang gawin yun eh. Diba? Kaya nga po, tayo, wisdom is not about intelligence, it's about living thoughtfully guided by God's Word. So yung karunungan natin, huwag natin gamitin doon sa kalukuhan. Gamitin natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na natutunan natin. Kaya nga po, we must be what? Alert. Redeem the time. Don't waste your life. At seek God's will. Huwag nating sayangin ang buhay natin dun sa walang makabuluhang bagay. Sayang. No? Sayang po. Pangalawa, be filled with the Spirit. Sabi dun sa verse 18 to 21, do not get drunk with wine, but filled with what? With the Holy Spirit. Minsan, I think, nasabi na rin ni Pastor JB dito, ano, sa kanyang isang sermon about yung sa pag-inom. Lahat naman uminom. Maliban sa tubig. Huwag lang maging lasinggero. Iba yon. But dito pa sabi niya, ni Pablo, do not get drunk with wine, but be filled with what? With the Spirit. Just wine controls the drunk person. Kung ang alak, kinokontrol, ang alak talaga, pag may alak, may balak. Ito yun, no? Kaya nga, yung alak, nilagyan mo lang ng D. Balak na eh. So, yung alak na yun, kinokontrol ka. Pero, sana huwag tayong mapunta dun sa mga ganong bagay yun. But, let the Holy Spirit na ma-feel sa atin, yung mapunan ka ng banal na Espiritu, at ang banal na Espiritu na namumuhay sa iyo, ang mag-control sa iyo. Kasi po, kapag filled ka with the Holy Spirit, automatic sa buhay mo, kapag, ewan ko, sa inyo, if you already feel this, if you already filled with the Holy Spirit, ano nangyayari sa iyo? Kapag yung talagang ramdam mo ang banal na Espiritu sa buhay mo, automatically ang nangyayari sa iyo. Alam niyo yung unang-unang nangyayari sa iyo? Because of happiness, you are singing. Nagpupuri ka. Amen? Amen. What? You are singing. Habang kumakanta ka, tinataas mo kamay mo, lumuluha dahil sa tuwa. Hindi ka lumuluha dahil sa lungkot. You are singing because you are filled with all masaya ka. And you are what? You are giving thanksgiving. Diba? Kumakanta ka, nagpapasalamat ka sa Panginoon. At pangatlo, dahil nagbibigay ka ng pasalamat sa Panginoon, inaalay mo yung sarili mo. You are submitting yourself. Makikita niyo po yan sa 19, 20, and 21. Yung sa 19, you are singing. In 20, you are thanksgiving. In 21, you are submitting yourself. Makikita niyo po yun, mararamdaman natin, So, dito po, pinasok din ni Pablo, hindi lamang yung pangsarili, kundi isa naman dito yung
godly relationship. Ito yung sa kasal. Ano po alam nyo yung kasal, kasi sabi dito, here's the command that sparked many debates. Yung wife submits to your husband. Naging ano yun nagiging debate. Itong panghuling verses ng chapter 5 na to. Nagiging debate. Ayoko Alam niyo naman ngayon, pagdating po sa sa panahon natin ngayon, women are already empowered. Kung minsan mangyayari, yung sweldo ng babae mas mataas kaysa dun sa lalaki, ayaw na magpa-submit. Tama? Kasi mas malaki sweldo So, ganyan nangyayari ngayon. Sabi kasi sa verse 22, ito yung nagiging laging debate. Wives, submit to your husband as to the Lord. Napakaliwanag na sinabi rito. Sino po yung may asawa rito? Yung babae lang, huwag na kayo magtatas na lalaki. Bida tayo ngayon. Tanungin natin sila. Ha? So ito pong verse 20, actually ito yung nagiging debate sabi ko nga sa inyo. But it's a command from God. Sabi, submit tayo sa ating mga asawang lalaki. Huwag niyo po kong pagalitan pagkalabas natin dito, Ito pa sasabihin ko sa inyo. Pag nagsasubmit kayo, hindi ibig sabihin po nun ay oppression. Hindi po. Hindi yung para bang kinakawawa mo yung sarili mo. It's not. Hindi po oppression yan. Ang tawag po doon, order. Kaayusan. Ayan. Tama ba? Order, kaayusan. Ayan. Like Christ willing submission to the Father and the husbands have the harder. Yung kagaya po ni Kristo, nag-submit siya sa ating Diyos Ama. Anong ginawa? Binigay niya ang kanyang, ang task po kasi niya ay iaalay ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. So, submission yon in order for us, para sa ating mga kasalanan. So, kaayusan. Hindi ibig sabihin, oppression. Hindi po yun oppression. Para sa kaayusan. Kasi po, ang asawang lalaki ay may mas mabigat na gawain. Ano yun? Sabi dito, husband, love your wives. Mahirap yun sa lalaki, no? Hindi ba? As Christ loved the church and gave Himself for her. So, ang lalaki po, talagang, ang pagmamahal niya, kapag ang lalaki talaga, pag nagmahal niya, totoo yan. One of the signs that your husband, just based on my experience, at sa mga nakikita ko, kapag ang lalaki, mahal niya ang kanyang asawa, pinapakita niya yan through affections of touching. Hinamasahe siya, hilutin yung kamay, habang hinihilot niyang gano'n, after 15 minutes, may pera ka dyan, lalabas ako. Hindi po niya ginagawa yan. One of the signs that your husband really loves is through affections. Yung mga touch na gano'n. Yung nilalabing ka, kahit na may lupa ka na, biglang inamoy yung sarili, may lupa na, hindi pa naman, sabi niya, palapit na. Christ died for the church. So husbands must love sacrificially and not selfishly. Hindi po kailangan Kaya nga po nung ikinasal kayo, may ibinigay sa iyo yung yung lalaki. Ano yung binigay ng lalaki? Ha? Wala po yun nung ikinasal kayo, hindi kayo binigyan ng konsumisyon. Aras yun. O baka yung aras ginawang age. Yung aras, ibinigay po sa inyo, it's like a sacrifice na
Sinasabi niya sa inyo, ito yung kayamanan ko, bubuhayin kita. Ano? So, yun yung sakripisyo na sinasabi. Hindi selfishly, hindi yung sarili lamang na iniisip. Resolutions na sorry po. Natawa ako sa inyo, sis. Sa West po kasi walang ganyan. Ha? Sa West daw walang ganyan. Sa West, walang ganun. O pagkatapos sa West kasi, sabi niya, mahal mo, oo, okay, ikaw, oo, o sige, pirma, o bayad ka na doon. Tapos, tama po ba? Sa West, ganun, ano? But doon, hindi pa ako nakaranas sa West. Alala ko yung kasal namin na 25th year anniversary namin. Sabi ng wife ko, sabi ng asawa ko sa akin, nung iaabot ko na yung aras, parang nag-isip ako. Nag-iisip ako. Sabi ko sa loob ko, wala na akong trabaho, paano ko ibigay ito? Actually, hindi po yan. And it's not just about the financial. Kapag sinabi mo kasi binibigay mo yung aras, it's your own self. Kasi ito yung, kagaya ng pinag-aaralan natin last time, itong resources mo, it's your life. Yung buhay mo, binibigay mo sa kanya. It doesn't represent only the financial thing, but your life itself. Yung selfless love na binibigay mo, the unconditional love na binibigay sa iyo ng asawa mo. So yun yung pagmamahal na sinasabi dito. Yun yung task po ng Ang hinihingi lang naman sa inyo is submission lang naman. Pero yung lalaki, dami ko nang sinabi, di ba? Hindi pa ba lamang? Gusto nyo pa? Alam niyo po kasi yun. Ang pag-asa o yung marriage po kasi is parang salamin. Parang salamin. Kapag kayo po ay isang Kristiyano at it reflects na masaya kayo, alam niyo nagre-reflect sa inyo that the gospel is living in you. Why? Christ, it's in the midst of your relationship. Kaya masaya kayo. Kaya nga sabi ko, yung kasal, yung marriage na yan, it's like a mirror. Kapag masaya ka, kayong mag-asawa, yung tampuhan, normal lang yan. Mga bata nga, nagbibigyan mo lang ng candy. Pag parang inisip ko, pag nag-away kayo, bigyan mo ng candy. Hindi nauubra yan, bigyan mo 10,000 yan, hihinto yan. Hindi. Actually po, ang hinihintay lang naman ng mga babae. Sa totoo lang, umamin kayo, hindi. Pag nilambing ka ng asawa mo, kahit kalika, ito ka. Yun yung plan A. Pag hindi mo nakuha sa lambing, plan B, lambingin mo ulit. Pag hindi mo nakuha sa plan B, plan A, plan B, plan C, panghuli na yung plan C. Hindi, C na yan eh. Cash. Plan A, plan B, plan C. Umabot ka. Ganun ba yun mga babae? Ba't natatawa po kayo? Kami naramdaman. Hindi nyo naramdaman yung plan A, plan B, o plan C? Wala po. Wala sinabi siya. Ha? Kulang? Kailangan mag-usap tayo. Actually po ito. Kasi po, Christ is love. Christ is love. Faithfulness and sacrifice. Yan po yung marriage. So, may sakripisyo, may faithfulness. Of course, yung pagmamahal na ginagawa natin is yung pattern love na sinasabi ko sa inyo kanina, na yung pinapattern natin. Saan? Sa pagmamahal na imitate natin. From where? Sa ating Panginoong Jesus. Yun yung pattern natin, ang pagmamahal. So, kaya nga po, sa ating mga lalaki, do our wives, nakikita ba yung Kristong pagmamahal sa atin? Yan yung tanong natin sa atin. Kasi ano yung pattern natin? Imitate God's love. So nakikita ba yung pagmamahal na yun sa atin? Kasi sabi sa atin, husband, love your wife. So kailangan yung makita. Sa babae naman, nakikita ba yung respeto nyo sa asawa
your trust in God's design. Yung trust na dinesign, which is the same pattern na pagmamahal ni Kristo. So, yun yung respeto na hinihingi sa mga asawa para sa lalaki. Okay po? Sige, dito na ako magtatapos. Nagigising na kayong lahat yan. Sa Ephesians 5, hindi lamang po ito advice. It's not just advice. Paul did not just advise us here. Hindi lamang po in-advise mga taga-Efeso, kung hindi, it's a divine call to what? To imitate God. Divine call po tayo. Parang, uy, ising. A world that imitates darkness. Kasi po, kung makikita nyo ngayon, mas dumadami yung mali sa tama. Yun yung maraming nakuklon eh. Yung dumadami. Sabi ko nga, nagiging baligtad na yata yung mundo ngayon. Kung sino yung mali at marami yung mali, sumasama ka sa mali. Instead na putulin yung maling yun, sila yan. Ginagawa naman ng marami, sasama ka na lang. Ganun ang nangyayari. Ano po? So, paano? Ang sagot lang po dyan is yung tatlo. So, how should we walk? We have to walk in love, just as Christ gave Himself for us. Tapos, walk in light, which is shine, truth, and live holy. So, diyan ka mag-gana, diyan ka mag-illuminate, diyan ka iilaw. At yung pangatlo, walk in wisdom. Redeem the time, live spirit-filled, honor Christ in every relationship. Ang relasyon mo, not just in your marriage, but the whole na kapwa mo, tao. Okay? So, let us not just merely hear the word. Huwag lang natin pakinggan yung naririnig natin sa mga hindi, huwag lang natin pakinggan ngayon, sabihin mo, oy, blessed ako. Blessed is one thing, but living with it, it's another thing. So, huwag ka lang ma-blessed. Kung hindi, ipamuhay mo. Because what? We are the light in the Lord. Tayo ang ilaw. No? So, kung ito po ang magtatapos, so mga tanong lang naman to. Is there any sin you need to bring into the light today? Na hanggang ngayon ay may tinatago ka pa doon sa kadiliman na yun. Ano yung kasalanan yun na gusto mong ilabas doon sa kaliwanagan. Ayan. Namumuhay ka ba na spirit-filled sa buhay natin ngayon? At yung pangatlo, yung lakarin ba natin, does your walk reflect your identity in Christ? Diba? Sabi, imitate. So, meron kang pattern. Let's walk in love. Let's walk in light. Let's walk in wisdom. Amen. Let's pray. Father God, muli po, nagpapasalamat kami sa aming pag-aralan, Panginoon. Lord, we're asking, O Lord God, na kayo po ang maging tunay na ilaw sa aming mga buhay. That reflects in us, O Lord God. Hayaan niyo, Panginoon, na kami po ay maging ilaw din sa aming mga kapwa-tao. Mamuhay, Panginoon, ng may ilaw at ang ilaw na ito ay maipasa namin, Lord. That what it reflects to us, O Lord God. At mamuhay kami, Panginoon, ng may karunungan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil kayo ang aming Ama na gusto naming gayahin, imitate, O Lord God. Because the pattern of your love is a sacrificial love, O Lord God. It's selfless, O Lord God. And we would like to offer ourselves, O Lord God, to you. Na kung ano man po ang calling namin, Panginoon, gamitin niyo, O Lord God. And I pray for each and every one na nakikinig ngayon, O Lord God, na gamitin po nila ang kanilang ilaw sa kabutihan, ang kanilang karunungan sa kabutihan, O Lord God. Maraming salamat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka. Jesus' mighty name we pray. Amen.